Kahit na ikulong niyo ako. Bayo, kinulong nga ako. Gayunpaman, hindi po ako nagsisisi. Ako ay bumaba ng Malacanang, hindi po dahil sa ako'y natakot, kung hindi dahil ayokong dumanak ang dugo. O masaktan ang ating mga kababayan, yung mga sumusuporta sa atin. Dahil para sa akin po, para kaya bawat buhay ay mahalaga. Alam niyo po, nung ako'y kinulong nila, akala ko ay nag-iisa na lamang ako. Sabi ko, paano ko malalaman kung mahal pa ako ng masang Pilipino? May kasabihan po, pag andun ko sa itaas, marami kayong kaibigan, marami kayong kumpare, marami kayong kamag-anak. Pero pag kayo'y pinagtulungan at kayo bumaksak, lahat ng paratang, lahat ng kasinungalingan, sinabi na, ngunit hindi ako makasagot. Akala ko po sinukloban na ako ng langit. Ngunit, yan po, ang nakita ko ay isang pagsubok lang ng ating Panginoon. At hindi nawalan ako ng loob habang ako'y nakikita ko andyan ang Panginoon. Kaya po, nakita ko ang kaisa-isahan kong may bahay. Si Dr. Aloy, ang kaisa-isahan kong may bahay. Ang kaisa-isahan kong may bahay. Magtatawa kayo, parang ayaw nyo maniwala. Wala naman akong tinatago sa inyo. Sa totoo lang naman po, inaamin ko lahat. Sa totoo po, nung kabataan natin lahat, marami po tayong minahal. Ngunit, sa dinami-dami po ng ating minahal, iisa lamang po ang babaeng aking pinakasalan. O, hindi ba? Kaisa-isahan lang. Kaya po nakita ko siya, nang binigitan niya po ko sa aking kulungan, medyo naluluha. Siya po nabalingan ng aking tingin. Sabi ko sa kanya, mabuti pa, marapit na ang eleksyon, tumakbo ka, kumandidato ka pagkasenadora. Nang una, ayaw. Hindi raw siya sanay at ayaw niya maging politiko. Sabi niya, siya daw siyang doktora. Kung gusto ko raw, maggagamot na lang siya na mahihirap o magme-medical mission na lang siya. Sabi ko, tumakbo ka para malaman ko kung meron pang naniniwala sa akin. Ayaw. Nung sinabi ko, ayaw mo, sige, maghiwalay na tayo. Sa madalit salita po, pumayag po siya. Si Doktora po bilang senadora ay nanalo noong 2001 at siya po ay binoto niya. Medyo lumakas na ang loob ko. Sinundan ko po ng aking anak, pinatakbo ko rin. Nakasama ko rin sa kulungan na kulang-kulang na 3 taon. Pinatakbo ko, siya nakakuha ng piyasa, ako hindi. Agad siya tumakbo at siya po ay nanalo rin. Doon po nakita ko, lumakas na po ang loob ko. Nalaman ko noon na talagang mahal pa rin ako ng masang Pilipino. Talagang hindi niyo po ko iniwan. Kaya sabi ko, paglabas ko ng kulungan, ang una kong gagawin ay ikot ako sa buong Pilipinas, sa bawat lungsod, bawat lalawigan, bawat bayan, at magpapasalamat ako ng personal sa masang Pilipino. Dahil alam ko po
Kung wala ang masang Pilipino, walang Air Estrada na nakatayo ngayon sa harap ninyo. Matagal nang masyado ang paghihirap ng masang Pilipino. Masyado ng api ang taong bayan. Minsan, binigyan natin ng pagkakataon ng masang Pilipino na mamili, na maglingkod sa kanila, binawi pa. Nang subukan muli ng masang Pilipino na ihalal, nasa puso nila, dinaya naman ang kaibigan kong si Fernando Poe Jr. Sa halip ng boses ng masang pakinggan, ang pinakinggan ng mga makapangyarihan ay ang labas sa ilong ng boses na nagsasabing, "Hello, Garci." Kailan pa kaya bibigyan ng pagkakataon ang masang Pilipino na makilahok sa pagpapatakbo ng bayan? Kailangan pa dindingin ang boses ng masa upang may parating ang kanilang saloobin para sa pakanan ng bayan. Ang masang Pilipino, ang puso ng bayan. Ngunit, pilit tayong pinatatahimik. Gaano pa katagal pa bang maghihirap ang masa? Gaano katagal pang maghihirap ang ating mga magsasaka, sila mga nagpapakain sa buong bayan? Ang